Wilcon stock is dead. Ang tanong, ipit ka ba? Kung naipit ka, magkano, magkano ipit mo? Kung pinang-support mo na lang sana, hindi sana at least may napasaya ka, di ba? Joke lang. For this video, share ko yung reason bakit bumagsak ang Wilcon na for sure madami ditong retail investor na naipit, nawalan ng portfolio value and umaasang mawa ulit siya ng comeback. So gumawa siya ng rally last month, no? Pero I think ito it's more on speculative news lang itong rally na to. Unless mag-improve drastically yung fundamentals niya in the coming quarters. So nag-rally siya kasi there's that news of or speculation on new rules on index rebalancing, and kapag na-implement daw yon, baka makapasok ulit siya sa main index. Anong kalokohan yun? Ba't di ba pasok pa to? Di ba? Malabo na tong makapasok. 37 billion market cap. Yan makakapasok, Brad. Daming companies dyan na mas malaki yung market cap and mas highly profitable na business kesa dito. Ngayon, kung matagal ka na sa channel ko, kinakover ko to dati, and in fact, sinasabi ko noon, observe nyo to and gawin nyo to as a thesis of a certain overvalued stock. Lalagapak to, sinasabi ko noon. I'm not sure kung may nakinig. So for me, itong pagbagsak ng stock price ni Wilcon from as high as 40 all the way to 60, karoon ng konting buhay. Pero again, like I said, kung hindi mag-improve yung fundamentals nila in the coming quarters, I think babagsak ulit yan. Okay. Yung pagbagsak niya na to is an example of an overvalued stock with declining growth. So parang siya, it's based on fundamentals and valuation yung reason ba't siya bumagsak. In fact, ito yung analysis ko on Wilcon in previous years. And if you want more of my analysis on different stocks, including my discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So as early as June 30, 2022, binavalue ko na to dati. June of 2022, dito siya no? Grabe, tinitrade siya 26 pesos. Sabi ko noon, grossly overvalued. Kahit pa continuous yung double digit growth niya, 18 lang siya 18, nandito lang kung saan siya bumagsak eventually. Pero kapag mag-stop siya mag-grow, maging flat siya, 11 pesos, 11.59. Na eventually, bumagsak siya lower than that. Another analysis, September of 2023. So makikita nyo paano bumabagsak yung intrinsic value nito, no? September of 2023. Dito siya no? 22 pesos. So makikita nyo medyo nag-flatish na siya during that time. In fact, nagko-contract na yung kanyang margins. That's not good. And kahit mag-grow siya nun, no? Double digit. 22, so lang siya nun, fairly valued. Ang problema, hindi nga siya nag-grow ng double digit. So what if or bigla siyang mag-flat? Almost 14 pesos. So 14 pesos. Ayun, no? Di ba? Kita nyo. Kung saan siya bumabagsak. Nandun yung valuation ko, ha? Galing ko talaga ha? Galing kong jumaba And then, another analysis. Last year, June of 2024. So, June of 2024, dito siya nun, no? To-trade siya around 18. Still, overvalued Kung mag-grow siya, mid-single digit. Hindi nga siya nag-grow ng mid-single digit
Anyways, kung bigla siyang mag-grow, 19 pesos. So, karoon siya ng konting upside. Pero pag nagtuloy-tuloy yung kanyang pagiging flat, no? Kukontract nga yung margins niya eh, di ba? Babagsak siya 14.5 na eventually bumagsak siya dun eh. Even lower than that. Di ba yun, no? Oh. And then, another analysis. Ayun, no? December of 2024. December of 2024, dito siya noon. 14 pesos nagtitrade. Is still overvalued kahit mag-grow siya mid-single digit. Hindi nga siya nag-grow eh. Ko-contract nga margins niya eh. So, 10 pesos, so overvalued pa rin talaga siya. 10 pesos na bumagsak siya dyan. Pero, pag nag-flat siya, pinowers is 8 pesos na eventually, ayun no, bumagsak siya doon. And then, nag-report to ng first quarter. Siguro siya mas bumagsak ulit. So, nag-report siya ng first quarter. Ayun no, di ba? Flattish ulit in revenues and declining profitability. So, continuous pa rin yung contraction na anyang margin. So, parang nangyayari, lahat ata ng binibenta nito, naka-sale, di ba? Nag-ubos ng inventory siguro. Or paano lang mauubos yung kanyang inventory. Sinesale na niya lahat ng binibenta niya, Brad. And then, biglang pumutok yung speculation na sinabi ko kanina, kaya gumawa siya ng upside. Pero, pag hindi nag-improve yung fundamentals nito in the coming quarters, without a doubt, I think babagsak ulit to. Okay? And if you want more of those kinds of analysis, want to follow my personal valuation and fundamental analysis, check the pinned comment. So ito na yung press release ng ng Wilcon first quarter na hindi pa rin maganda, no? Kahit i-reward mo pa to ng kung nung klase ng rewarding, talagang di pa rin maganda yung kanyang performance. So sales are growing a little bit pero parang flattish na rin yan. Meanwhile, net income is declining. Diba? Ayan declining 27.5% lower. Driven by lower gross profit and higher operating expenses. Kasi continuous pa rin yung expansion ng mga to eh. Ang tanong, magmamaterialize kaya yun? Kasi yung industry niya ngayon, no, yung home improvement, di maganda yung takbo eh. So aside from Wilcon, pag tinignan mo yung kay Villar, bagsak din yun eh. Di ba? So similar to Wilcon ito, kaya ang laki din ng binagsak niya. Kasi nung nag-IPO to, na-presyuhan to at premium price. Siguro sinabi nila parang lang yan, no? Parang multiples lang yan ng Wilcon. Di ba? So si Wilcon nga tinetrade at a premium multiple. Bakit hindi natin presyohan si Home at a premium multiple din? So if you look at Home, ito rin papagsak din to eh. Ayan declining revenue. Mas malalalo kasi maski revenue yung nagde-decline. Okay. So nawawalan siya ng market share. Profits are declining. Yung kanilang quarterly, di rin okay. Grabe yung decline niya Diba? May customer pa ba to? So basically, yung industry of home improvement, di siya okay. Kasi siya discretionary spending eh. Bibilin mo lang siya pag siguro may limpak-limpak na disposable income. Kung wala, magtitis ka muna kung ano yung meron dyan sa bahay nyo. Diba? Pero sabi nila we are expecting a turnaround. Especially in the second half of the year. Given the encouraging average daily sales right before and right after the long Easter holidays in April. Pero malalaman natin yan, di ba? So malapit nang maglabasan ng second quarter earnings ang mga companies.
And if nag-report ulit sila ng declining profit, ganyan, overall, di pa rin siya okay, di ba? Kasi parang ang nangyayari ngayon is tinatry lang nilang i-maintain yung kanilang market share. And to do that, binabawasan nila yung kanilang pricing power, di ba? We are also encouraged by the performance of our below 1-year-old stores, which generated positive earnings, blah blah blah, pero wala, hindi ko nakikita, no? Parang wala pa siyang turn around sa ngayon. So, nag-open sila ng dalawang bagong store, one Depot in North Luzon and smaller format in Metro Manila. Total number of branches, 102. Pati yung kanilang same store sales lower by 3.1%, yung di maganda, no? Kapag expand ka ng expand pero yung same store sales mo bumabagsak. So, kumbaga sayang lang yung expansion effort mo or nababawasan yung momentum ng expansion effort mo. And wala silang project sales. So kanya-kanyang bili yung mga retails dito, no? Wala silang ka-partner man lang na major developers, ganon. So ito yung balance sheet ng business na to and ayun, no? Iba. Laki ng inventory niya and still growing. 19.2 billion in current asset pero only 1 billion in cash. So, ang liabilities nito is more on leases, di ba? 1.39 billion. And the good thing is this company is still a very cash flowing business. So I think more on growth issue kapag na-establish ulit nila yung kanilang growth trajectory. Then I think doon pa siya magiging okay. Ang tanong, kailan? Parang wala akong nakikita pang reversal nito. So, namimigay ito ng dividend. In fact, di ba? Tapang nito parang nagtaas to ng dividend this year eh. Ito yung mga dinedeclare nito na dividend, no? Last year, 0.11 tsaka 0.15. This year, naging 0.15 tsaka di ba? Tapang, nagtaas pa ng dividend. So, 0.15 plus, yan yung isa. 0.21. So, 0.15 plus 0.21. Diba? Despite nagde-decline yung kanyang growth, ang tapang niya, nagtaas siya ng dividend. So, at current price, ang yield na niya is, 9.01. That will give you a dividend yield of almost 4%. Medyo naging attractive na siya compared dati dito, no? Piranggot lang yung yield nito dati dito. Ngayon, mag-yield na siya almost 4%. And 4% ang binabayaran niya is 37.430. 1.5 billion. Grabe, saan nila? Kaya may dividends payable dito no? Ayun, nakatenga. So, eventually, kailan ba nilang bayaran to? So, ang generate sila ng cash flows around 5 to 6 billion. So, kaya talaga nilang bayaran. Okay. So, in terms of earnings, parang laki na ng nila, no? Payout ratio. So, that's around almost 60% payout ratio. So, nagtaas sila ng dividend. Maybe, baka maganda outlook nila this year. Okay. Baka maganda yung nila. Yung nilang second quarter. And maybe, baka hindi lang purely speculation to. Itong run up niya. No? Baka talagang nag-improve na yung intrinsic value niya because of a better second quarter performance. Ang tanong, do you want to follow my fundamentals and valuation analysis of Wilcon? Check the pinned comment.